ang presyo ng bigas ng 20 piso. He's really a weak leader. Kasalukuyan natin nakikita ngayon sa inyong mga screen, sa video na video, nandyan si Senator Bongo nga, na umaalalay kay Pangulong Duterte kanina sa kanyang pagdating. Na po siya. March 28, mag-80 years old na po yung... Yun ngayon pinalalabas ni Bongo na matanda na si former President Duterte at sinasabi niya ngayon na dinadahilan na nila ay matanda na ang ating Pangulo kaya hindi na dapat arestuhin. So ito ngayon inaabangan na ng mga pulisya ang ating dating former President Duterte sa airport upang arestuhin. Matanda. Matanda na daw, matanda. Pero nung pumapatay bata, malakas o kawawa na. Pero nakabiyahe kahapon nakabiyahe pa nung isang araw nakapunta ng Singapore. Kausap ko si General Marbil. And sabi niya sa akin, bilang counsel yung President Duterte, isasama ko doon sa Coster kung dadalhin siya sa krame. Ngayon, hindi mo kami sinama. Ginawa lang kami sa mama. And Kayo nga kayong pasamahin, maingay kayo. Tsaka dapat may ilang abogado lang, hindi lahat kayo. Pati si Ipe, isasama nyo lahat. Lahat ng tatakbo senador na under kay Duterte admin. Under kay Duterte. Lahat ng tatakbo senador gusto nyo kasama. that is his constitutional right to a legal counsel and even an immediate medical assistance. Kaya ang laki paglabang nila. Yung bumabiyahe para tumakas, malakas. At saka nagwawala pa sa Songkong, di ba? Nagsisisigaw kahapon. Pero ngayon gusto nyo nanghihina na, palalabasin nyo ngayon na mahina na si Duterte. Samantalang kahapon ng lakas-lakas. Yun ang sabi sa... Di ba sabi niya pa nga, pagawa siya ng rebulto, si Rizal, Bible at libro. Pero siya daw ang hawak. Bang, bang. Lagi ni General Malbil. Siya ang kausap ko kanina nung pagdating ko dito. Siya pa nga nagpakilala sa akin kay Ambassador Lacalinaw, yung may hawak ng alleged warrant. But allege, sa tingin mo sasama ba si Duterte, yung dating Pangulo, kung allege, hindi nyo masabi ngayon na talagang warrant of arrest na ang dala-dala at inaaresto ang inyong presidente? Pero tinignan ko, wala namang warrant of arrest dun eh. Wala lang, pero ba't sumama? Ah, Abogado si Duterte, di ba? Papayag ba yun? Sasama ba yun kung hindi totoong warrant of arrest ang hawak ng mga nang umaresto sa kanya? document lang. Oo. Nakalagay What kind of document, sir? yung na document na there is an order regarding President Duterte. Pero there is Order of what? no warrant of arrest. Ha? Wala pa lang. No, it's just plain document. Plain document? Sir, Bello, hindi mo yata may paliwanag kung anong klaseng dokumento yan. Ang hirap no, ang hirap talaga pag nagtatakip lang pag gumagawa ng istorya. Kung nakalagay ang pangalan ni former President Duterte at sinasabi doon na age niya, anong residensya. So tinanong ko sa nasa ng warrant of arrest, sabi niya nandun. Oh, pero hindi pa naman pinapakita. Bakit naman kasi sa'yo kailangan ipakita? Ay syempre kay Duterte ipakikita yun. Sino ka ba? May mga abogado po siyang kasama. Yes, may mga abogado naman pala. Ilan ba gusto niyo isama? Former Secretary Miguel Dea. Iba pa, no? So, antayin na lang po natin. Importante sa akin dito ngayon, ang Doc Agnes, importante sa amin yung alusugan. Bongo, wag mo muna alalahanin si Duterte. Kaya niyang hugasan yung puwit niya doon. Hindi kanya muna kailangan doon. Ni Paulong Duterte. 80 years old na po siya. Ang bata ha. Ngayon, talagang malakas. Ngayon, mahinang-mahina na si Duterte. Kahapon, bumabang-bang-bang pa. Kailangan talagang bantayan. At yan naman po, Bantayan? pinangako ko. Si Paulong.
Yun, balik tayo guys. Kawawa talaga si Duterte, no? Ngayon, kawawang-kawawa na siya. Katahang kahapon, malakas pa. Si Bongo, puro kalusugan daw ng Pangulo, inaalala niya. Duterte yung Pakinggan natin. tutukan ng kanyang kalusugan, kanyang pagtanda. Hindi ko po nakita ko lang sa video kanina. Hindi pa namin alam. Yun po ang aalamin pa namin ngayon at hanapin namin. And of course, sumusunod naman sa batas si Pangulong Duterte. He is Now, alam niya na ngayon sumunod sa batas kasi hindi siya ang batas. Tapos na siya. Tapos na sila. Tapos na mga Duterte. Kaya huwag nilang isipin na lagi sa kanila sila ang masusunod. Kung sa Davao nagagawa nila dahil kaya nila paikutin lahat ng tao sa Davao, well, ngayon nasa buong Pilipinas tayo. Kaya tama na pag-ari-harian niyo. Tama na yung 6 na taon. Masyado kayong nalunod. 80 years old na po. 80 years old na po si Tatay. Paulit-ulit si Bongo, no? Puro matanda na, mahina na, kailangan na medical attention. Pero kahapon, hindi ganun yung mga sinasabi ni Duterte. Ang lakas kahapon. Ngayon, no, yan, salubungin mo tatay mo. Digong. At ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan. In-expect na po natin ito. Marami na po In-expect kami nyo naman pala, narinig tsaka, ng di ba? mga nakaraang Sabi niya, hindi naman kayo natatakot na arestoin ng Pangulo yun. araw. Hindi po. Hindi nga ako pinapasok dito eh. Actually, pinagbahawalan kami, doktor, kasama ko yung ambulansya, dahil importante nga sa akin yung kalusugan niya. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Eh, Talaga ba? binawi yung pass namin. Hindi ako pinapasok. Kasi malakas naman si Duterte. Hindi kami pinapasok. Hindi kami, yung doktor niya, dala namin yung ambulansya. Anyway, sa mga Ngayon, bibigyan mo ng mga doktor. kababayan ko, Drama, too much drama. Mahinahon muna kayo. Antayin muna natin, alamin muna natin yung katotohanan. Yun na po ang pakiusap ko sa inyo lahat. Siguraduhin muna natin na ligtas at Huwag kang mag-alala, Bongo, dahil lahat naman kalmado. Ikaw lang hindi kalmado. Sila Kabado ka. Sila na mga voters. Kabado ka, Bongo. at maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko po alam. Yun lang tayo eh. Ba't hindi nyo masabi yung totoo na inaresto ng po nyo? Hindi namin alam dahil hindi po kami pinapasok. Hindi mo alam, eh, tumanggap kayo ng papel. Paano hindi mo alam? Huwag kang tanga-tangahan. Ina. Pinaglululok mo na naman ng mga supporters nyo eh, na ilang DDS. Huwag kang mag-alala, walang magrarally. Kalma, kalma. Hindi mo kailangan pakalmahin ng Pilipinas dahil kalmang-kalma. Dahil lahat ng mga Pilipino ay gustong-gusto. Hindi man lahat, karamihan sa mga Pilipino ay natuto na. Alam na nila kung anong pinagagawa ng tatay mo at ginawa nyo ng panahon nyo. O ngayon, tapos na ang kapangyarihan nyo. Kaya ayan, ano pang ipaglalaban nyo? Dinampot na ang pinakaugat, ang pinakapuno ng mga Duterte. Ngayon nadampot na ang pinakatatay ng Duterte, ang pinakapuno ng mga DDS. Ano nang gagawin? Ano nang sunod na mangyayari? May mananalo pa ba sa inyo? Ay kung nakakulong na yung tatay nyo, yung puno nyo, yung ugat nyo, yung pinakapuon. Ngayon, ang susunod dyan, Bongo, mag-ingat ka dahil kasama ka dyan, kasama si Bato. Tapos si Madam Sara pa, si Vice President Sara. Asa na ba si Sara ngayon? Oh, mukhang nawawala. Dapat kasama dyan si Sara. Sara, labas. Huwag magpusit-pusitan ngayon. Ano, tago-tago. Upon arrival po. Hindi ko kami magkasama. Nagbalikan lang po ako nung overnight lang po ako. But he was taken out of custody, sir? Nasa custody siya nila Nasa PNP na lang po. Pupuntahan na namin po. Hanapin namin sa Tatay Digong. Hanapin mo, baka hindi mo makita, maiiwan ka. Kawawa ka namang alalay ka.
official pa oh. So awa naman si Bongo, hindi na magkaintindihan no. Alright, nakikita natin. Kawawa naman si Bongo no, parang sinangdal lang sa isang padero. Sukol na Ngayon, sukol. itong katatapos lang na pagsalita ni Senator itong mga nangyayari. Si CIDG Chief Tor yan ang count What exit na ang NAIA terminal? sa Ninoy Aquino International Airport ngayon. Sayang, sana nakapunta doon. Kaya magandang umaga, ano na Tao ni former President Yan po, ang dami Duterte pulis. na Yan ang parating na sila, lumalabas na si Duterte. Lumalabas ang puon. Siyempre, malapit sila dito sa tabi rin ng mga media na nag-aanda. Nakikipanood na tayo sa At iba ANC. na hindi na uniform. Ano yan mo naglakuning ulat Yung pinapotocopy. dito sa may NAIA Terminal 3. okay. Jackie, ano naman, kumusta naman yung posible maging Ayan, balik ulit tayo. Kahit saan channel ka talaga pumunta, isang balita ang pagdampot kay PRRD. So, ayun, ito pakinggan natin dito sa kabilang channel. Sa ANC naman to. Kay Attorney Neri. Kanina madaling araw natanggap ng Interpol Manila official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ika-9:20 ng umaga ngayong araw, March 11, 2025, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang grupo ay dumating sa Maynila mula Hong Kong sakay ng Cathay Pacific CX-907. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Laban sa sangkatauhan sa buong Pilipinas ha. Hindi lang sa Pilipinas, sama mo na ang mundo, di ba? Kasama rin si Kibuloy. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan. O yan, Bongo, wag na mag-alala. Chinek naman palampuan mo. Maayos, nasa mabuting kalusugan. Kaya wag mong isipin na may sakit ang tatay mo dahil kahapon lang malakas nagwawala sa Hong Kong. At sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinuri ng mga doktor ng gobyerno. So malakas na malakas. Kaya bawal dalhin sa private kasi doon manghihina tatay mo. Sigurado na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon nasa Oh, yan para hindi nyo masabi na kinawawa ang tatay nyo, may body camera ang mga pulis. Para walang kasinungaling ang magaganap dahil diyan kayo magaling. Kilala ang mga DDS sa paggawa ng istorya at kwento-kwento. kustudiya na siya ng mga kinauukulan. Yan po ang statement po ng Presidential Communications Office na nagkukumpirma po sa paghain ng Prosecutor General ng ICC. Huwag nang i-deny. Sasabihin nyo, wala. Yan, talagang totoo. Dinampot talaga. Kukulungin ang tatay nyo. Notification para sa isang arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alright, confirm na nga itong ICC notification dito sa kay Pangulo Rodrigo Duterte, particularly for crimes against humanity. Attorney Colmenares, reaction po. Walang masabi ang bisita nila eh. May panelo tayo. Attorney Colmenares. Yes, bumitaw na. Okay. Bumitaw na marami nag-i-interview. Okay, nasa linya naman ng telepono ngayon si former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Attorney Panelo, good morning. Ito si Butige, lalabas na. Yes, unang-una po, reaction ninyo sa mga nangyari this morning sa Ninoy Aquino International Airport kabilang ang pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Well, inaasahan naman natin yun. Yung galaw ng gobyerno talaga. Mapapansin nyo no, malungkot na ang boses ni Butige Panelo no. Kabado na rin lolo mo, baka madamay siya eh. Malamang kasama to.
papunta lahat doon. Kailangan nilang sirain itong magamang business. Yan na naman tayo palalabasan nyo para na naman to sa halala sa 2028. Sir, wala na kayong pag-asang manalo. Nakita mo naman, ilang beses na kayo nagtawag sa EDSA. Walang pumunta. Nagrally nga kayo sa Davao, walang pumupunta eh. Tapos ngayon palalabasin mo para na naman siraan si Sara Duterte. Madali lang naman yan. Talagang may kasalanan kayo. May kasalanan ng tatay mo. May kasalanan ng dating Pangulo. So yun lang. Huwag nang paikot-ikot pa. No yan, nalaglag tuloy yung watawat ko. Sara, Presidente Duterte, wala po yan sa 2020. Kailangan tanggalin nila yung dalawang yan. Ano? May lakas pa ba? May lakas pa ba ang tatay mo? Pagka ipanalo nyo, yung 12 senatorial candidate nyo, yun, masasabi nyo malakas. Pero sa ngayon, hindi nga kayo pumapasok sa survey. Survey na gawa nyo, pasok kayo. Number 1 si Kibuloy. Okay, as regards former President Duterte, is there any legal remedy? How can he fight this arrest? Well, kasi nandito pa ako sa Hong Kong, nasa aeroplano ako eh. Ay, nagpaiwan ka pala dyan. Bakit nagpaiwan ka, sir? Ano, dadamputin ka rin? Takot? Pag di ka sumama sa tatay mo. Kay Sir Duterte. Ang ina. Ay, sorry. Bago kasi yung schedule ng pagbalik niya. Ako, as a lawyer, ang magandang gawin dyan. Kaya nga, lawyer ka niya, di ba? Liar ka niya. So, dapat lagi kang kabuntot. Dapat nagpaiwan ka kasi alam mo, dadamputin na. Iiwas ka, sir. Pero kaya mo, dadamputin na si Tatay Diggs. Kawawa naman yung matanda. Ayan tuloy, si Bongga, hindi makapasok. Mga kasama kong abogado dyan sa Maynila ngayon. Magbayad na sila ng habeas corpus. Okay. Habeas corpus ang kailangan niya para mabilis na makarating sa Korte Suprema. At Korte Suprema, International Court na nga dumampun sa tatay mo. Immediately, within 48 hours, tatawagin yan. Dali niya rito si dating President President, paliwanag niyo sa amin kung bakit Bagal maglakad ng tatay mo. kanya na-arrest. Okay, Para during that forum, pwede mo lang i-argue yung invalidity ng warrant. and when the legal team is unable to do that, kung hindi nila nagawa ito, kanina nakasat na attorney, kung hindi nagawa ng legal team ito agad-agad, posible bang dalhin sa labas ng bansa si dating Pangulong Duterte? Yun ang masakla. Pag nadala na sa ibang bansa, ay bibitayin yata doon, no? Parang nangyari kay Saddam Hussein. Ano kaya, no? Binitay si Duterte. Dapat hindi. Ba't nadadali sa... Kasi una-una, kung yan ay ICC na yung red notice natin. ICC naman talaga eh, Panelo, di ba? ICC naman talaga ang dumampot sa puon mo. O ayan na. Paano yan? Pag dinala na sa ibang bansa si Duterte, naku, maraming malulungkot. Kawawa naman ang mga DDS. Sa bagay, marami naman pampasahod sa inyo para umiyak kayo ng umiyak. Tinatawag. Provisional arrest lang yan. Okay. Vegan nuggets. Meat free. Sarap. Parang Commercial pa eh, no? Bad trip. Teka lang. Kaya babalik ko na. Hindi nila tatanggal. Kahit na ba? Pag nakapagyan nila sa Korte Suprema, hindi katawagin yan. Hindi nila po pwede interview na siya. Dadali nila sa Korte Suprema. Kailangan na habeas corpus. Okay, kasi mukhang mukhang salient point nga itong dinala siya sa dito sa Villamor Air Base na mas malapit sa airport. Kausap natin kanina si Attorney Panelo, he was saying na posibleng dyan dinala, hindi sa Camp Crame, hindi sa iba pang holding facilities, dahil mas mabilis siyang mailabas ng bansa. What's your reaction? Ako ay lalo. Kawawa. Pag inilabas ka agad, nang hihina bigla, doon. Pag nadala na sa ibang bansa, hindi uso ang may sakit. Hindi uso ang wheelchair. Hindi uso ang may tali sa leeg. Okay. Meantime,
bitay ang mangyayari sa tatay nyo. Paparating kayo ngayon. Have you spoken to the President before leaving at least Hong Kong? Ano yung Hindi kami nagkausap dahil nagantay ako ng tao niya. Tatawagan niya ako ng mga nakatulog na ako eh. Kasi nabago yung schedule eh. Supposedly, hapon siya eh. Talagang pagbabago ng flight. Sisi tuloy ang tatay mo, biglang umuwi, ayan tuloy. Nadampot ka agad. Hindi din. Kaya ako naman, nandito pa. Well, anyway, pagdating mo, diretso na ako ng Krame. Okay, so what do you plan to do as soon as you arrive? Pupunta kayong Krame. What is the Huwag na ako strategy? Krame, sabihin ko na mag-ABS caucus tayo. Okay. Ikaw lang nakaisip noon? Okay, maraming salamat, Attorney Sal Panelo, for joining us this morning. Oh, salamat. So ayun, kaliwat kanan ngayon, kahit anong isang balita, kahit saan ka tumingin, lahat ng dyaryo, lahat ng mamayang hapon, broadcast si Duterte talaga. So ayun, abangan po natin kung ano mga susunod na mangyayari, kung si Tatay Diggs ninyo ay dadalhin ba sa ibang bansa upang doon litisin, malamang yun nga po mangyayari kapag doon nilitis ang dating Pangulong Duterte, malamang ano kaya mangyayari kaya yung ginawa sa kanya kay Saddam Hussein? Aabangan natin yan, no? Para naman may paghaganti yung sinasabi nilang 30,000 Pilipino na pinatay. So, ayun, hindi man po tayo nag-iiganti, hindi po tayo bumabawi, pero kapag langit ang humatol, mangyayari ang lahat ng ayaw mangyari ng mga DDS. Kaya abangan po natin kung ano mangyayari sa nanghihina na daw na Pangulo pero malakas naman. So tingnan po natin, abang-abang po tayo. Mamayang hapon balik ulit tayo ha.